Bali mga karos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, ngayong araw po ng Martes, May 19. So for today's video mga karos, bali project update po tayo dito sa mga ongoing project. Tapos meron po tayong kinuhang bagong pintor ulit. Bali ang mga pintor na natin ay nasa 5 na. So dalawa po na marunong po sa sa barnisador or marunong po sa kahoy. Tapos yung tatlo is yung para sa mga finishing ng mga pader naman. Ay mga karos, project update sa Garden Premier Project, Anyana West Project, at saka dito sa Lumina Homes Phase 3 Project. Mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Yan, enjoy watching po. Let's go. Tara! Mga karos, ang una natin pinuntahan itong Lumina Homes Phase 3, yung project natin dito. Yan, good morning nga pala kila client owner. Good morning din sa mga ongoing project client natin. Tsaka sa mga naka-line up, yan, good morning po sa inyo. Ayan ang maggagawa uli rito, yan si Master Jojo tsaka si Bilog. So dito sila. Yan, tapos ito mga karohas, nag-decide kami na dagdagan pa po. Yan, dagdagan pa po namin sa gitna. Yan, ipagpapaalam ko na lang to kay client owner na magdadagdag kami. Pero yung labor nito, libre na. Ako na lang nag-suggest. Pero yung materials, yan, bibilin lang namin. So, ang ilalagay namin dito is 1 1/2. Yan, dyan sa gitna. Yan, para, para pag turnover natin. Kasi gawa nga lang po kasi sa PVC roofing yung ibabaw niya. Tapos, nagkakaroon po kasi siya ng damage kapag may umaakit dyan. Ngayon, hindi lang po kami ang aakit dito pag na-turnover namin. Kasi pagka nagpa-maintenance sila, may mga ibang services pa na aakit dito, kagaya ng aircon. Ayan, bali next week nga po pala, schedule na po natin yung installation ng aircon dito. Ayan, magdadagdag kami rito. Yan, 1 1/2 po yung dadagdag namin na tubular. Yan, bibili tayong 3 piraso. Ayan. Sige Jo, mag-ano lang ako rito. Mag-vlog lang ako rito. Yan si Master Jojo tsaka si Bilog. Yan, meron muna silang aasikasuhin lang dun sa naging project namin. Nakikisuyo lang. Yan, dito lang yun, yung turnover natin. So ito na yung mga nagawa rito. Yung kornisa, unti-unti na naikakabit. Yan, medyo mababakante lang po to. Gawa ng uunahin muna yung kitchen cabinet. Yan, pwede na rin po natin itong pasukatan kasi naka-primer na. Tapos sa TNB, yan, kukumpletuhin na lang yung kornisa dyan. Tapos pagbalik nila Bilog dito, Bilog, lagay ko na lang yung susi dyan. Ay hindi, sige ako na. Isasara ko na lang yan. Isasara ko na lang. Sige, babalik naman po kagad sila. Tapos ito, TV console, pagtutulungan na nila yan. Pati dito, sa taas. Yan, meron din pong pinagagawa si client dito. Yan. Tapos sa cabinet, halos okay na po to. Mga cabinet natin dito. Yan, ayos na yan. At saka dito banda. Yan, okay na rin po ito. Yan. Yan, bali yung bago nating pintor mga karohas, dineploy muna natin sa garden para ma-refresh or ma-familiarize sa mga ginagawa. So kahit naman po kasi na marunong ka na po sa ibang mga naging project nyo or naging project nila, pagdating dito maninibago pa rin po siya. Kaya deploy muna sa garden. Pag nakuha niya na yung sistema, saka natin po siya palilipatin dito. Yan. Yan, pagkatapos lang po nila Robert tsaka nila Mot dun sa garden, yan, dito naman po sila. So sa ngayon, kinukumpleto muna natin yung mga finishing works. Tapos itong bakal na to, kailangan mapinturahan po muna to ng finishing bago tayo bumili ng solid planks na ilalagay po rito para sa magiging disenyo ng fence grills at saka gate. Ayan. Saan tayo mga karos? Sa Garden Premier Project. Sa hardware muna tayo mga karos, bago tayo dumiretso sa garden. Tapos dito ko na rin bibilin yung bakal na pandagdag po rin sa trusses sa project sa phase 3. Okay na tayo rito mga karos. Ito yung 3 pirasong tubular na 1 1/2 1.5. May mga may mga kalakal.
Tapos sinamahan ko ng dalawang cutting disc yan. Ayan, at saka ito, welding rod, 1/4 lang, pwede na yan, kasya na yan. Yan para sa additional na materyales sa phase 3 project. Ayan. Tapos ito naman liha, dadaling ko po sa ano to, sa Garden Premier project. Let's go. Weather natin, oh, makulimlim lang, oh. Sana ganyan lang. Mga karos, nandito na tayo sa garden. Bati lang ako, good morning sa mga client owner namin dito, sa client owner natin dito, at saka sa mga kasama natin, good morning. Pero pagpunta ko po rito, ang dami po pala ng listahan na bibilhin natin. Yan, sikasuin lang po muna natin to. Pagbalik na lang tayo magbibigay ng update. Tara. Ito yung isa sa pinakamalapit, yung Tercel Hardware. Yan, pag bumili rin kayo rito, alos kompleta. Ayan na. Skin coat, paintbrush, angle bulb, hardener, lacquer thinner. Yan. Kukompletohin ko lang. Yan, lacquer thinner. Kaya, salamat po ha. Thank you, thank you. Okay. Balik na tayo sa garden. Salamat naman at hindi umulan. Akala ko uulan eh. Okay. Ayan, bali yung mga pinamili ko sa Tercel Hardware na ihatid na po natin dito sa project. Ayan, bali sinasamantala namin yung panahon na ganito. Double purpose kasi ito eh. Siyempre, maganda yung weather, yung manggagawa natin dito makakapag-trabaho ng panatag. Pero ang problema rin is yung pangalawa, nakakatakot yung ganyang weather kasi baka umulan. Exterior paint yan. Alam nyo, sa pintura hindi pwedeng umaambon, umuulan. Ang kailangan po rito, maganda yung panahon. Yan. Yung ginagawa ni Mot. Mot, ano yung pinipintura natin? Yung Top coat na? Tinge of gray. Ayun, top coat na. Tinge of gray po yan. Yan. Para yung bahay, buhay na buhay. Gumamit tayo ng base color dito, white, pero off-white siya. Tapos ang brand Davies. Tapos yung pangalan po ng color paint is Tinge of gray, elastomeric. So baka malito kayo, meron kasing tinge of gray na MCS na semi-gloss. Meron naman po tinge of gray na elastomeric. Magkaiba po yung purpose ng pinagagamitan nun. Pag semi-gloss, sa interior. Yan, sa interior. Pagka elastomeric, sa mga exterior wall naman, doon sila matibay, rain or shine yan. Umulan man o umaraw, matibay yung pintura na yan. Dito naman yung ginagawa ni Kuya Richard, yung pinagpapatuloy niya yung installation ng tiles. Meron niya lang pong inukaan dito. So yung ano namin dito, yung installation ng tiles, as hindi po talaga totally kompleto dahil kailangan natin buhayin po to, yung bulb po na to. Yan, kaya may uka siya. Yan, pinagpapatuloy ni Rusty yung sa sidings. Tapos yung repair ng ating water line, pinagpapatuloy ni Adonis. Yan, dito sa exterior paint, sa mga preparasyon, yan pinagpapatuloy naman ni Robert. Yun o. Si Master Dindo sa taas, sa third floor siya. Tapos si Louie naman, yun sa, ano ba to, accessories ka na, no? Accessories. Tapos na paira na po ng tile grab yung ating wall tiles. So accessories, then pwede na tayo magpa-install ng cornisa rito. Ay siya na. Jamil, morning! good morning. Si Jamil. Welcome back. Welcome back. Ayan, oh, kabisado pa rin ni Jamil yung trabaho namin, no? Kita mo yung masking tape, nilagyan niya ng number. Saan nag-umpisa ang 1? Saan nag-umpisa? Dito. Ayos. Number 2 3, 4. Ayan na. Yan, mga preparation po sa TV console tsaka rito sa bar counter. Tapos ito, ano ko sa kanila kanina, nagpa-meeting ako. Yung mga kailangan ni Louie para sa second floor, pati yung tiles, ipapaakyat na po natin sa second floor. Tapos itong mga pinto, ano na rin po tayo, nagsabi tayo sa kanila na ang preparasyon nito doon na sa second floor para makapagtrabaho yung mga pintor dito sa loob. Yan, yan, accessories na si Louie. MCS no, kuya? Yes, sir. Yung sa top coat. Saka ilang balde ka na ba?
Wala pa sir, isang galon pa lang. Ah, yung galon pa lang sa taas. Yung isang galon. Apat na balde po yung binili ko rito para rito sa project. Yan, tapos ang sukat nga po pala sa taas, isa 400 by 400. I-multiply natin yon, then i-divide natin sa 900 kasi 30 by 30 yung mga mabibili na vinyl. Yung po yung gagamitin natin sa taas. So, check ko kung makakapili na si client, then tatawagan ko siya, then bibili na tayo. Ito naman yung ginagawa ni Kuya Rigor, yung mga pintuan na po ng cabinet. Ayan. Kaya yung sa ano lang, yung sa may garahe, nandun po yung mga lacquer thinner. Tapos may isang galon pa ng surfacer. Ayan. Ano ba to? Ano nga ba to? Yung timpla mo na to? Nakalimutan ko na. Surfacer, ayun, na may patching compound, ayun, nakalimutan ko na. Hindi na nagamit ng spot putty. Ay, spot putty. Ito na. Kasi may original. Yun nga lang, dito, titimplahin mo pa, pero makokontrol mo, no, kuya, no? Makokontrol mo Spot yan. putty kasi, Yun na yun. isang mano, di mo po makuha. Oo. Ito kuha na to eh. Kumbaga, makatawan ka agad. So, ito yung inaasikaso nila kuya rito. Kuya, napagkasunduan namin, dito ka na daw, para may gagalawan daw yung dalawa. Pagka umulan, nagagalawan sila sa loob. Dito ang preparasyon mo na. Okay. Tapos na to, lilihain na lang, tapos pakain na lang. Kumbaga yung tatlong pinto, ipapaakyat ko na dito. Yung tatlong pinto. Gets mo? Mga pinto, oo. Sabi ko, dito ka na. Kasi kung sa baba ka pa, mawawala ng pwesto yung mga gumagawa sa baba. Tapos dito, ang ginagawa ni Rusty, kinokompleto po niya yung mga yung mga boards para po rito sa staircase. Yan, kasi kung hindi po yan lalagyan, hindi po siya maganda tingnan. So kaya kapag ka nalagyan, pag natapos, napinturahan, maganda tingnan po yan. Gaya nito. Yan, diba? Tiles na lang. Kamusta yung ginagawa ni Master Dindo rito? So pwede ko na ikabit yung mga ano dun, no? Yung ano po? Switch out eh. Sige ha. Para ano na, maintindihan. Ano ba yan? Bago yan? Bago po ba itong ano? Sa atin na galing to? Sa atin eh? Sa atin. Bago na eh. Ayun. Sige. Saka ka maglalagay. Sige. Yung ano nga pala rito mga karos, yung detalye ng inabutan namin na bintana, hindi po to aluminum. Ano po to? PVC. Yan, PVC, yung mga bintana rito. Yung inabutan na namin. Kasi yung iba, ibinalik lang. Pero yung iba naman bago, yung galing kay Master Batang. Tool white. Bali yung kornisa, wala pa, no kuya na? Naikutan mo na to? Isang ikot pa. Ito? Tool white ba yan? Kakulay. May ilaw kasi na. Reflect. Nagre-reflect. Sige, sige. Ay, yung mga kalan. Andun mo sa ano, nagawa ni Jabil. Break time po muna. Yan, break time. Kabati ko yung weather. Biglang uminit. Ayan. Init. Carl. Dito Carl, oh. Dito banda. Para ano. Wala naman nadaan dito. Layo mo dyan ah. Ito yung malakas sa balitakap na. Merienda. Sige, kumaha kayo dyan lahat. Nagpunti ko sa linya at lang ganun. Joke lang po. Sige, pag makaluwag tayo, bakit hindi? Sagot na naman ni Boss Lee. Joke lang. Dati Carol, ano rin, bagot din. Ayan na. Nagbago na ng pesto.
Ay, ginawa dito, kapito yun, Ayos na po tayo rito. Bali, babalik ako ng Lumina Homes Phase 3. Ihatid ko lang yung binili kong mga bakal kila Bilog. Yan yung deployment naman po rito. Ayan, tuloy-tuloy may bigay ko lang po yung kailangan. Tapos kapag hapon naman, kung hindi man ako makapag-vlog, pumupunta pa po ako ng hapon dito. Tapos ang first priority po namin sa ganyang project, nakikita nyo medyo kumalat na naman po, naging makalat. Ang priority namin yung gawa muna. Tapos pagka hapon, yan, magpapasegregate tayo at saka magpapalinis. Yan. Yan, babalik ako ng phase 3. Karagdagan sa ako. Yan na pala yan. Ayun, magagamit natin to sa kanya na. Pakakuha tayo rito sa hardware. Sige, thank you. Salamat po, ma'am. Thank you. Thank you. Salamat. Kailangan natin yung sako na yun sa kanya na. Tapos bumili ako ng pako para sa phase 3, para sa TV console. Tanging sako. Ito, bali 3 buo yan. Pinahati ko sa gitna. Tanda na. Tapos cutting disc and welding rod. Ayan, napadadagdagan po natin to. Ito, nag-umpisa na nga si Bilog dito. Nagdagdag na siya sa gitna. Ayan. Naglagay ako ng cutting disc at saka welding rod. Tapos pag binuo ni Master Jojo tong TV console, ayan, kailangan niya ng pako. Yan, bali inagapan na namin to. Yan, magdadagdag na kami nito sa gitna. Yan, para mas maganda. Kapag kaganyan nga lang, parang madodoblehan lang ng trabaho yan sa pintura. Kasi mas marami na pong iilagan. Pero mas maganda rin naman po siya tingnan kapag mas marami. Ito mga karos, after break time, yan, nasa junk shop tayo. Maliliit na bagay lang na pinapakilo natin, kagaya ng mga karton na galing sa shop. Yan, laking bagay din yan pag naipon. Diretso nga pala kami ni Mrs. sa Inco. Bibili tayo ng bagong compressor para sa mga taga-barnis natin. Tapos diretso tayo ng Anyana. So mapapagay yung punta natin doon, gawa ng yung mga sako. Kailangan natin maihatid. Yan. Tara. Ayan mga karos, nandito na tayo sa Anyana Beller West Project. Yan, magandang araw kila client. Yan, medyo napagay yung punta natin dito para dito sa mga sako. Yan, mahalaga po dito yan. Salamat kay Kuya Sandy. Magandang araw din sa mga kasama natin dito. Ito puro lupa. Pero yung lupa niya kasi panambak po yung lupa na to. Yan, panambak. Yan. Ito pa, nakasako, panambak. Meron pa, ano? Ito, napaluwag na pala nila ng tuluyan to. Siguro pag-aralan na lang natin, kuya, no, na kung sa buhangin pwedeng dito naman, no? Kasi na-block na talaga eh. Na-block na. Okay, nalobat yung camera. Buti na lang may extra battery tayo. Yan ang diskarte lang ng tropa rito. Yung part na merong lupa papunta dun sa back area, yan lang po muna yung inuuna nila. So dyan lang po sila muna nakapokus. Tapos napaka-importante ng mga sako. So ito, baka schedule na lang uli natin sa pagpapahakot ng panambak. Kahit isang truck lang. Pero iiwan po natin yung sako. Yan, mag-ano tayo? Mag-gate pass tayo ngayon para sa hakot panambak. Yan, diretso ano sila. Diretso lagay po sa sa sako. Ito, panambak din to.
Madadagdagan din po sila rito mga karosa. Ngayon ganito lang po muna yung bilang. Masikip eh. Yan, nagbubuhos na rin po sila rito. Yan, nakapag gravel bedding na, nakapag tayo na ng isang poste. Yan, tapos pagkatapos nito magsasabay ng lason din. Yan, bubuhusan natin kahit yung isa lang. Papaluwagin po natin. Yan, bali yung structural po rito. May mga poste talaga tayo banda rito dahil magagawa pa tayo ng biga. Yung mga poste na yan, biga, pagka natapos, yan, maglalagay naman tayo ng biga simula rito, setback na 1 metro papunta dun sa harapan ng bahay hanggang sa balcony. Mga sako. Tapos kung makakapag-serbisyo uli yung maghahakot ng panambak, malaking kaluwagan. Kasi yung buhangin natin dito, nababawas-bawasan na po siya. Yan, sa mga susunod na araw, kailangan natin ng mas maraming buhangin pa. Yan lang po muna yung update ko rito. So ayan, naka-isang poste na kami na para po dito sa slab. Pero yung doon naman po sa corner, yan, nabanggit ko, nasa 2 meter lang po yun. Pinakadulo, 2 metro lang yung pader natin doon. Kuha ko ng gate pass to ng pang 1 linggo. Tingnan natin kung may kukuha. Yan, feeling ko naman may kukuha. Mas maganda to makuha nila ng ganito pa, hindi umuulan. Pag umuulan to, mahirap po itaktak to sa sa loader. Yan. Tara, sa office muna kami ni Mrs. Tapos yan, pagkatapos po namin doon, sa naman po kami, Inco. Yeah. Let's go. Salamat pala kay Mrs. Yan, lagi kong kasama. Extra gate pass. Tapos ano pang mga ginawa natin dito? Papirma ng gate. Yan, nagpapirma na po kami ng gate pass para sa mga darating na mga ano po to, ito yung nasa bodega na ililipat po rito sa Anyana West. Ayan po yan. Tapos 2 L-truck ng buhangin. Ang validity nito within 1 week. Yan. Ang expiration niya may 25. Tapos hakot pa ng back. Yung ginawa ko ng 2 truck kung sakali. Pero sa nakikita ko, isa lang naman yan. Kung kinakailangan mag-follow up tayo na magpahakot, at least kahit pa paano. Yan, may gate pass na tayo. May bibilin lang po kami. Tara. Saglit lang, puno ka agad. Tsaka mas magandang yung setup nito. Nagkaroon na rin kami dati nito pero mas maganda yung setup nito. Siya nga pala nasa 2.5 na boss? 2.5 HP po. 2.5 HP. Yan, 50 liters. Yan, hindi mabibitin dito yung nagbabarnis pagka ginamit. Yan. Siya nga pala mga karos, bumalik kami sa Anyana. Dito sa Anyana Bel Air West. Yan, nakontak ko yung naghahakot ng panambak. Bali maghahakot daw sila ngayon. Yan, dito naman tayo pupunta mamaya. May sasamahan ko lang si Mrs. dito sa SM. Tapos mga bandang mag-aalas 5 babalik tayo rito para masundo rin yung tropa. Time check is 3:17. Yan, asahan natin mamaya baka mahakot yan. Tara. Ano ba yan? Yung para sa school? School supply? Ano ba yan? Papasok ka na nga pala. Isisingit ko lang po to.
Kanina yan kay Aki? Kay Aki. Bakasyon eh. Ilang linggo pa naman bago magpasukan, pero mas maganda kung mas maagap tayo. Nabili na. Para hindi na rin tayo maabala sa pagtatrabaho. Ayun po tayo dito sa SM. Time check, 4:30 na. Yan, shoutout nga po pala kay Sir na binati po kami rito. Nanonood daw lagi ng ating vlog. Yan, maraming salamat po, Sir. Yan, shoutout po. Hindi ko na natanong yung pangalan. Artista ka lang. Wala, hindi naman. May mga ano lang, may mga nanonood lang talaga. Artista. Okay, babalik po tayo ng Anyana Bel Airways. Siyempre, susunduin ko po yung mga nagtatrabaho doon. Tsaka mga ka-Row House, good news. Yung mga panambak na hakot po kagad, ganun kabilis. Yan, kung sino po yung naghakot nung nakaraan, yun din po yung naghakot ngayon. Pero isang truck lang po. Umulan, no? Umulan. Asahan na natin to. Pero medyo maaga, no? Hindi pa natatapos yung buwan ng Mayo. Isa na. Umpisa na. Bali mga karos, nandito na ulit tayo sa Anyana Bel Airways Project. Yung tungkol nga pala sa mga naghahakot sa amin ng panambak, nakakahakot lang po pala po sila kapag walang masyadong biyahe sa construction. Kasi yung truck na ginagamit po nila, yun na rin po yung truck na ginagamit sa pang delivery sa mga umorder po sa kanila. Ayan na, hindi po kami hindi po kami kumakontak dun sa mga hauling services talaga kasi may mga minimum na cubic po sila. Yung mga project natin, hindi naman ganun kadami yung mga panambak na makukuha at saka yung mga debris galing sa demolition. So kaya umaasa po tayo na yung contact natin na maging available. Pag available sila, dun lang po tayo makakapagpahakot. Pero good news ngayon, ayan o. Kita niya, luwag agad o. Parang wala nangyari. Kanina lang nung pumunta ako dito, maraming nakasako. So ayan, konting update, mag-uwi na po. Biglang luwag. O, di ba? Tapos kailangan bago matapos yung trabaho natin, malinis to. Lalo na nag-uulan. Nandito yung isang poste natin. Bali 3 poste na magkakahilera to. Nakabubuhatin yung slab na gagawin natin dito. Ito yung pangatlo. Yan. Ito yung pangalawa. Yan. Ay, medyo lumuwag kahit pa paano. Okay na tayo ngayon mga karos. Hanggang dito na lang po muna yung vlog. So kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ayan, ito paalam po muna. Let's go. Tara.